Isang makabuluhang araw na naman po. Magandang araw po sa lahat. For today's video, sisimulan po natin ang ating araw sa maagang Monday sa pagpapasalamat sa po may kapal at tayo pinagkalooban na naman ng panibagong araw, panibagong buhay. For today's video, samahan niyo po muna ako. Maglalagay na lang tayo sa plastic ng ice candy dahil sa sobrang dami po talaga ng bumibili sa atin guys, lalo na pagka weekend. Yung mga bata halos mayat maya ang tao po kulang na nga lang guys. Igagawa ako ng tindahan para pagka tumatawag sila, dyan ako agad talaga naman yung walang alisan. Kaya lang yun lang ha guys, every weekend lang tayo talagang nag-stay ng matagal dito sa bahay kasi from Monday to Friday mayroon po akong pasok kasi sila nanay nga lang po yung naiiwan dito sa bahay. Pero pagka ganoon, pagka weekdays, meron din naman pong bumibili. Kaya lang itong si nanay inahirapan po siya pagka mabilisan. Alam nyo na pagka itong little boy namin igising, talagang hirap na hirap yan siyang bumaba guys kasi nga every kuha niya, every may mga bumibili, kailangan meron din si Yayam. Abay, ano yung tawag doon, tong? Talaga naman. Pero sabi nga ni nanay, pagka ganoon guys, minsan hindi talaga siya lumalabas. Gawa ng yung bata ay talagang malakas ang pakiramdam at mayat maya rin talaga yung hingi niya. Abay, talaga namang magkakasipo ng aming little boy pagka ganun guys. Kaya pagka may bumibili po, tinatago niya yan. At pagka halimbawa na bising-bisi ang aming little boy dun sa taas, sinasara niya lang yung pinto. Pero hindi naman niya nilala. Ang flavor nga po pala nito ng ating ginawang ice candy ay chocolate milk. Dahil nga po yung mga bata mayat maya ang hanap ng iba't ibang flavor guys. At pagka may bago tayong gawang flavor, yun naman yung kanilang tinitikman. Pero may ilan-ilan din po yung gusto nila sobrang, at yung iba naman ang gusto katamtaman lang din. At yan guys, binilang ko na nga po yung aking nagawa. Pero meron dyan na mga plastic na sobrang maliliit at yan, hiniwalay ko na nga po. Pero ayan, hinugasan ko na nga rin po guys para pagka nilagay ko dun sa freezer, hindi siya malagkit sa kamay yung dumidikit. And after nga po nyan guys, hiniwalay ko muna. Nilagay ko muna dun sa lamesa yung mga bagong gawa kong ice candy. At yan guys, gagawa muna tayo ng ating hot cake. Itong hot cake na to almusal. Actually, dapat guys, ang gagawa nito si nanay. Habang piniprepare niya nga po to, nilagay niya na dito sa ating mangkok. At ayun naman ang ating little boy, biglang lumabas ng kwarto at alam na ang gagawin ni nanay. Pag sabi kong, nay, umiyak na. At ayun, talagang habol siya kaagad guys at bit-bit niya yung dede papasok ng kwarto. At ayan, sinimulan ko na nga po, nilagyan ko lang yan siya ng 2 itlog. Talagang saktong-sakto lang sa amin yan ni nanay guys. At yung tira dyan, alam nyo na, iyon ang magiging merienda ni nanay habang nag-aalaga kay Yayam. Dahil nga po wala po kaming nabiling tinapay ngayon. Nakakasawa rin po kasi yung lagi na lang tinapay, yun na lang lagi yung inyong merienda, di ba? Maganda, iba-iba rin naman. Bago nga po ako nag-start sa pagluluto ng hotcake, pinagluto ko po muna ng itlog ang aming little boy at ayan po talagang nakasanayan niya na guys. Pagpasensyahan nyo na talaga naman. Kailangan niya po talaga yan habang nanonood ng TV. Abay, napakatakaw ng batang to pagka every morning guys. Itlog talaga yung kanyang almusal after niya sa pagdedede. At iyan nga, kamamadali ko, nabuhos na nga po yung aming asukal. Hindi po kasi naisalin ni nanay at nilagay niya lang dun kanina. At yan, winalis-walis ko po muna. Buti na nga lang, hindi nabuhos lahat. At abay naman, talaga naman. So, ayan, after ko nga po maibigay kay Yayam yung kanyang itlog guys, yan, sisimulan na natin ang ating pagluluto ng ating almusal na hotcake. Ewan ko na lang kung magkamali pa dito si nanay sa kanyang nilagay na harina kasi nakaraan guys, nung nakaraang gawa niya ng hotcake, abay talagang pumalpak at talagang maraming nasayang kasi ang nailagay niya po pala cornstarch. Pinagsama niya kasi guys yung lalagyan ng cornstarch at ang aming harina, kaya nalito na siya. Kaya sabi ko nga po sa kanya parang matigas, talagang ulit-ulit talaga ako guys na parang matigas ang kanyang niluluto. And then sabi ko nga po sa kanya, stop niya muna. Kaya hindi rin siya guys mapakali nun. Sobrang isip-isip niya rin. Talagang pinag-aralan niya. Sabi niya imposible na magkamali siya. At at the end, na-find out niya guys na ayun, mali nga pa talaga yung kanyang nilagay at yun ay cornstarch. At yan guys, tignan nyo nga po yung aking niluluto. Tinikman ko na, abay, sobrang sarap. Talaga naman, pwede ko itong baunin mamaya. Kasi nga, after ng flag racing namin, alam nyo na gutom yung mga people. Guys, gutom ang people. So, kailangan nating magbaon ito. Maghiwalay nga lang po ako niyan mamaya. Kasi pagka ganitong oras guys, parang nakakawalang gana pa yung ating pag-aalmusal, diba? Tamang kapi-kapi nga lang yan, solve na tayo dyan. Pero itong si Yayam, hindi yan hanggang hotcake lang. Kaya magluluto rin po tayo ng isda yan guys. Piprituhin ko po muna yan, inasinan ko na nga po kaagad para maiprito ko at maisabay ko dito after ng ating pagluluto sa hotcake. Kasi guys, alam nyo naman itong ating little boy, mahilig din yan sa sabaw. Mas maganda na rin po kasi yung ating pinapakain sa kanya ilaging bago guys at para hindi na rin masira yung kanyang tiyan, diba? So talaga naman dun tayo sa secure ang ating little boy. So ayan na nga. Meron pa pala kami dito malunggay na nailagay ni nanay sa tubig. Binabad niya lang po yan sa tubig. Kaya sabi ko, pwede pa ito dito sa ating gagawing sinigang na para sa little bossing namin. Kasi guys, every luto po talaga namin nilalagyan namin ng malunggay. Alam naman natin na masustansya yan, diba? So ayan, hinimay-himay ko na nga po. At yung iba, parang nagdidilaw-dilaw na. Hindi ko na rin syempre sinama sa aking paghihimay. O ayan guys, diba? Napaka-sustansya ng gulay na ito. Yan, marami nga po niyan dito na nagsutubuan sa paligid namin kasi nga 'di ba, panay-panay ang ulan talaga naman. Pero dito sa loob ng aming bakuran, wala pong ganyan tumutubo, lagi naming dinadamo. Ito sa may labasan namin, sa may harap ng bahay, marami kaya hindi na natin kailangang bumili. Abay, laking tipid na naman natin ito. So ayan guys, uubusin ko nga lang po ito. Tatapusin ko lang to yung pagluluto ko ng hotcake. Isusunod na natin ito yung ating ulam ni Yayam at yan, nagsaing na nga po ako. Pero alam nyo guys, ayan yung aking sinalang na sinaing dyan kanina, inilagay ko yan doon sa rice cooker. Yun nga lang, pagka nasubrahan, nasusunog siya kaya hanggang kulo lang siya and then
nililipat ko na siya dito sa aming gasol para hindi siya masunog ng siguro nga po isira na yung aming rice cooker niya. Nagpapapalit na talaga, sobrang luluma na ng aming mga gamit dito guys. Abay, kulang na lang pwedeng ibenta to. Kung po pwede nga lang na ibenta ito guys, talagang naibenta ko na to lahat at bago namin papalitan. Alam nyo ba yung heater namin, nakatatlong heater na kami guys. Abay, talaga naman, ang bilis-bilis masira. Habang nakasala nga po dyan yung ating piniritong isda, ibababa ko po muna ito yung mga ice candy na ginawa natin. At i-defrost na rin po muna natin pala yung freezer doon guys para mailagay natin ng maayos yung ice candy mamaya. Ito palang Christmas light namin guys, inabot ng 6 o'clock bago namin mapatay. Talagang nakakalimutan namin guys kasi nga inuuna pa namin yung aming mga gawaing bahay dito sa loob. Saka kami magwawalis-walis sa baba, talagang may araw na at maliwanag na. So ayan, pinagsasabay-sabay ko na nga yung aking mga niluluto at mga gawain pa dyang iba sa kusina guys. Kasi itong sinanay talagang hindi po siya nakakaalis doon sa loob. Alam nyo naman, ang aming little bossing ay talaga namang naglalambing pagkabagong gising. Abay, paiba-iba talaga siya ng mood niya. So kailangang sabayan. Ito na nga po pala yung aking ginawang hot cake. O diba? So yummy. Tingin pa lang, talagang busog ka na. So samahan nyo pa nga ako guys dito sa baba. Umunguya pa nga ako niyan, pero kukuha muna tayo ng talbos ng alugbati. Dadagdag natin doon sa ating gulay na para kay yayam. Talagang malusog na itong yayam namin Halos araw-araw gulay. At talagang itong aming alugbati na to parang tinanim ito para lang sa kanya. Tingnan nyo nga guys, di ba? Maganda pala siya pagka lagi siyang natatalbusan at talagang kitang-kita mo araw-araw inapapalitan yung mga dahon niya. Alam niyo po ba, laking tipid na rin po ito sa amin kasi instead na bumili kami ng tag 10 piso kada tali, ayan, dyan lang kami nangunguha sa mumunti naming garden, di ba? At ang aking mga tanlad nga dyan guys, nagsipagtubuan na rin, hindi na namin kailangang manghingi sa kapitbahay kasi minsan, di ba, nakakahiya na rin yung panay ang hingi mo, panay ang luto mo, panay ang hingi mo, hindi ka na lang kaya magtanim. Dumaan na nga rin pala ako dito sa kubo kasi nga po kailangan ko palang ilagay ito yung mga ice candy na ibinaba ko kanina. So ang gagawin natin guys, aakyat muna natin to yung mga lumang ice candy para pagka may bumili, dito na sila kukuha sa taas at itong mga nasa ilalim, iyan yung mga luma at mga malalambot pa lang. So ayan, itinabi ko na yung ating chocolate milk na ice candy nakaraan at ito yung ating bagong gawa. Total naman yung magkakulay sila. Ayan, medyo marami-rami nga rin po yung aking nagawa dyan. Siguro guys, yung mga una kong nagawa kanina, yung may malalaking plastic ay nasa 50 piraso sa tag 5 pesos. O diba, murang-mura lang yung aking ice candy dito at masarap pa. Talagang maraming gatas yan guys. So yummy, kaya yung mga bata ay talagang adik na adik sila sa pagbibili ng mga ice candy. Alam nyo, sa umpisa pa lang, pagka nagbi-business tayo, napapansin ko syempre, 'di ba? Ano pa lang, matumal pa lang yung ating mga customer. Pero pagka nagkatagalan na guys at talagang sanay na sila na meron kang ganun, ibabalik-balikan ka na niya ng mga yan. After ko nga po maayos yun guys, umakyat na po ako dito sa taas kasi may piniprito rin po ako, baka masunog. Sabi ko nga po kay nanay, ibinuksan niya pero hindi niya binaligtad. Pero okay na rin at naabutan ko naman. At itong yayam namin guys, lumabas na, nagsawa na. At ito nga, niyakap-yakap ko nga po saglit. Talaga naman, gustong sinanay talaga yung hinahabol niya guys kasi ayan, gusto niya wag siyang iiwan doon sa loob. So ayan si nanay, kita nyo naman, di ba? Nagmamadali si nanay para lang mapagbigyan yung kanyang alaga. Gusto rin sanang tumulong sa akin dito sa kusina, kaya lang hindi talaga po pwede dahil nga humahabol to yung ating little bossing dito. At yan, hinugasan ko na nga po yung aking mga kinuhang talbos kanina guys. Pinagsama ko na nga lang sila ng malunggay, mabilis lang nga po yung maluto. Ilalagay ko nga lang po yan sa ibabaw at habang kumukulo-kulo nga po yun yung ating isda doon guys. Gagawin lang natin yung sinigang. Pero simpleng sinigang lang yan siya guys. Yung tipong may maisabaw lang si yayam sa kanyang pagkain mamayang kanin. So siguro mga 7:30 yan, pwede na yan siyang kumain ng kanin. At yan na nga guys, kumukulo na po. Ganyan lang po kami magsigang kasi dadalawa lang din naman kami ni nanay. Hindi na kailangan pa bonggang sinigang guys kasi ang importante sa amin, ayan, may masustansyang pagkain lang yung aming bulinggit. Okay na. Unlike sa amin ni nanay guys, okay lang sa amin na kahit walang sabaw, kahit na prito-prito lang yan at itlog, solve na kami dyan. At ayan, dahil nga nakita ko 1 hour pa guys bago ang aming flag racing, nilabhan ko po muna ito yung mga nakababad dito guys kasi alam ko na hindi naman ito magagawa ni nanay kaagad at baka mahirapan na naman siya kasi nga po yung aming baby talagang naglalambing, nag-iba na nga po kasi diba ng mood, kaya ganun. Kaya sabi ko unahin ko na nga lang po ito yung mga nakababa dito. And after nga po nyan, isinampay ko na rin yung mga malalaki. Hindi ko na nga po yan tinapos guys, yung mga inuna ko lang yung mga nakababad na puti at namit ni yayam. At yung iba pong mga pambahay, binabad ko lang muna dyan. Hindi naman yung nagmamadali. Ang importante lang naman yung damit ni yayam. At yan, nakita ko nga po pala ito yung mga hugasin namin. Sobrang dami po pala. So binawasan ko lang naman, nilinis ko lang itong mga kaldero at kawali para at least kahit papaano, mabawasan yung hugasin dito sa aming kusina. Mahirap na at baka maunahan na naman tayo ng langgam at mga ipis na maglinis. So paano ba yan guys? Kita-kits ulit sa susunod na video. Salamat po.